Okay po ba? Start na po tayo ng trains. Nakapag-pray na po ba? Okay, so good morning po. By the way, I'm Ate Cassie po, your tour facilitator po ngayong araw. Good morning po. Ano po yung grade po nila? 4. Grade 4 po. Okay, good morning grade 4. Good morning po! Ayan, nakapag-breakfast po ba lahat? Yes po! Yes naman po. Or baka may napuyat po ba? Wala po! Dahil sa excitement ngayong araw, baka meron po napuyat. Wala po. Okay, so by the way, I'm Ate Cassie, your tour facilitator po. And then makakasama din po natin si Coach Captain Kuya Arwin po. So siya po yung nagdodrive ng ating bus ngayon. So mag-good morning naman po tayo sa ating Coach Cap. Good morning! Morning po. Ayan po. Okay, and then kasama din natin si Kuya Ryan, ang assistant po ng ating Coach Cap. Mag-good morning din po tayo sa ating Good Kuya. morning! And then, wag din natin kalimutan na mag-good morning sa naggagandahang teachers po natin sa likuran. Ayun po. Good morning, teacher! And then lastly po, sa ating mga parents naman po na kasama natin ngayon, mag-good morning din po tayo sa kanila. Ayan. Okay, so bago po ang lahat, i-discuss ko po muna ang ating magiging features of the bus. Okay lang po? Ayan, wala pa po bang inaanto? Na po? Okay. So first po sa ating features of the bus, explain ko lang po, yung kinauupuan po natin ay tinatawag po yung reclining chair. So pwede po natin yung ma-adjust kung tayo po ay nangangalay or gusto po natin maging komportable sa ating kinauupuan. Bali yung type po niyan is pulley type, ayan, or push button po yung iba. So, ipupul lang po natin siya and then ialalay po natin yung likuran natin para ma-recline po natin. Yung iba po ata hindi na po gumagana. Ayan. So, making sure lang din po na bago po tayo mag-recline ng chair ay makapagpaalam po tayo sa ating nasa likuran. Para maiwasan naman po na mauntog sila or maipit po ang kanilang tuhod. Okay po? Nasundan po ba? Grade 4? Yes! Ayan. Okay, so dito po tayo ngayon sa may Philippine Arena. So mamaya ko na lang po i-discuss ulit yung features of the bus natin dahil ito po ay isa po sa tourist spot dito po sa Bulacan. So puntahan din po yan. Bali, hindi lang po siya stadium. Ayan, hindi lang po siya basta arena dahil meron din po dyan tinatawag na Ciudad de Victoria. Ciudad de Victoria po, makikita po natin yan sa bandang likuran. Meron po yan The Garden. And then sa Ciudad de Victoria po is meron po sila dyan pagawaan ng tinapa. And then meron din po ng mushroom. And then mga bibingka po. So yun po yung pinopromote po nila doon po sa loob na Ciudad de Victoria. So kasakot po yan na Philippine Arena. And then yung Philippine Arena po ay isa po yan sa pinakamalaking arena dito po sa Pilipinas na meron pong 55,000 seats po ang kasya po dyan sa loob. And then kung mapapansin nyo po ay ang stadium po is yung design po niyan is para po siyang egg basket. And then yung arena naman po is inspired naman po siya sa salakot. Alam niyo po ba yung salakot? Yung pinakabubong niya po is inspired po yung design niya sa may salakot. Yung salakot po, yun po yung sinaunang sombrero po. Ginagamit din po yun ng mga magsasaka. Ayan. And then yung body naman po ng arena, inspired naman po yan sa narrative. Ayun po, yung body po mismo ng arena. Okay, so may tanong lang po ako, trivia lang po about sa may Philippine Arena. Sino po kaya ang nakapagpuno daan sa Philippine Arena? Anong concert po kaya yun? Sa tingin niyo po, yes po? Coldplay ba po? Coldplay, hindi po. Si Taylor Swift, upang sakto po si Taylor Swift na nakapagpuno ng Philippine Arena. Ano pa po? Blackpink! Blackpink. So top 3 naman po. So ang inahanap natin ay yung top 1 po. Baka ito alam ng mga mommies natin. Alam ko na abutan po nila yan. Okay, correct po si ate. Ang nakapagpuno po niyan ay si Yaya Dab o Maine Mendoza po. Yung title po na Ang Tamang Panahon. Kasi po hanggang sa labas po ay meron pa rin po mga audience. Kahit punong-puno na
lang po yun sa loob, meron pa rin po mga nakakalat na audience sa labas po ng Philippine Arena. So sila po yung nakapagpuno ng buong Philippine Arena po na. Ang tamang panahon po ni Yaya Dab and then ni Alden Richard. And then yung tatlong lolas po. Ayan. So naubutan po ba ng mga grade 4 yun? Yung iba po? Okay po ba? Alam ni ate ah. Okay. So yun po yung nakapagpuno ng Philippine Arena. Okay po, sige guys po. Philippine po natin yung design ng Philippine Arena. Okay, so yung Philippine Arena po, pagmamay-ari po yan ng INC. Tapos, INC po, Iglesia ni Cristo. Ayan. So, binuksan po yan ng July 2014 po. Anniversary po ng Iglesia ni Cristo. Okay, so proceed na po tayo sa ating features of the bus. Okay, so natapos po tayo sa ating reclining chair. Next naman po, yung iba po sa atin, mapapansin po natin sa ating harapan, meron po dyan net bag or bottle holder. Meron po ba? Ayan. Okay, so sa net bag po, pwede po natin ilagay dyan yung mga snacks po natin or maliliit na bagay para maiwasan po natin na tumayo po tayo or kumuha po tayo ng mga gamit natin sa bag. Ayan. So pwede po natin muna ilagay dyan yung mga snacks and then kung meron po tayong konting basura, pwede din po natin siyang ilagay dyan. Pero pagdating po natin sa mga destination na pupuntahan natin, may mga designated po naman na trash bag po doon, pwede po natin siya doon itapon. Okay? So next naman po, sa bottle holder naman po natin, pwede po natin ilagay dyan yung mga fit lamang po na tumblers or drinks. Ayan, make sure lang din po natin na maayos po yung pagkakalagay natin. Okay, kung hindi man po siya fit, ayan, make sure na lang din po na yung pagpapatungan natin or paglalagyan natin ng mga tumblers and drinks po natin ay safe po sila para maiwasan po yung bigla na lang po matapon yung mga drinks po natin or gumulong po yung ating mga tumblers habang tayo po ay nasa biyahe. Okay po, nakuha po ba? Ayan, grade 4. Okay, nandito po ba yung mga grade 4? Ako. Ayun, okay. So next naman po, sa left and right po natin, yan po ang white viewing windows po natin. And curtains, dyan po natin makikita yung mga tourist spot na madadaanan po natin ngayon. Okay, so pagdating po ng 8 a.m. or 9 a.m. po, pag tirik na po yung araw, pwede naman po natin i-close na po muna yung mga curtains and itay po natin, ayan, para hindi po tayo masinagan ng araw. Okay po? Okay, so next naman po, sa itaas po natin, meron po tayo dyang air slide. Ayan, so yan po yung nagsisilbing aircon po dito sa loob ng bus. Okay po, so pwede naman po natin munang i-close yan kung tayo po ay nalalamigan. Ayan. Pero pagdating po ng 9 a.m., hindi na po mag-a-allowed si Ate Cassie na naka-close po yung ating mga air nozzle para maiwasan po natin na magkaroon po ng moisture dito sa loob ng bus or magkaroon po dyan ng leak. Baka po kasi mamaya, yung isa po sa air nozzle natin ay bigla na lang po shower. Ayan. So ayaw naman po natin na bigla na lang po tayo maliligo dito po sa loob ng bus. Baka mamaya po natutuluan na po tayo ng tubig. In case naman po na may tumulo dyan, inform nyo na lang din po si Ate Cassie para ma-help naman dito po. Okay po? Ayan, nasundan po. Okay, lastly po sa ating features of the bus, meron po tayo dito overhead luggage rack. Okay. So pwede po natin dyan ilagay yung mga malalaki po nating gamit. Okay. Sino po ba dito ang may dalang backpacks? Okay, so halos lahat. Travel bags. Baka meron po. Okay. Maleta. Baka mayroon po may dala ng maleta. Meron po ba? Ayan. May dala pong buong bahay. Cabinet. Ayan. So yung mga malalaking bags po natin, pwede po natin siyang ilagay dito sa taas para hindi po maging sagabal sa ating pwesto na imbis na kandong po natin siya or nasa ibaba po ng paa natin, ay dito na lamang po natin ilagay siya sa taas. But make sure lang din po na kung maglalagay man po tayo ng gamit sa taas, ay iwasan din po natin na meron pong mga matutulis na bagay. Okay po? And then, yung mga may liquid po. Ayan, iwasan din po natin baka po mamaya ay mag-leak po yung mga liquid na nasa loob po natin ng bag. Okay, katulad mo ng sino po ba may bawal ditong adobo? Meron po ba? Sinigang.
menudo. Okay, apritada. Okay, yung mga masasarsang pagkain po, yung mga ulam po natin, iwasan na lang din po natin na ilagay sa taas para maiwasan po natin na mag-leak po ito. Baka po isa po sa atin ay meron pong baon na paksiw. Ayan, baka po mamaya hindi po maayos yung pag-cover natin, Tupperware natin. And then yung sarsa po ng paksiw ay bigla na lamang po tumulo isa sa atin. Baka yun po maging silting kulog natin sa buong tour po natin ngayong araw. So ayaw naman po natin maging amoy paksiw, no? Okay po. So nasundan po ba? Ano yung time? Okay, so yun po yung features of the bus po natin. And then next naman po is i-discuss ko na rin po ang ating magiging bus rules. Okay po? Ayan. So sa bus rules po natin ay madali lang naman po yung mga rules na ibibigay ko po sa inyo. Kung sa school po ay meron po tayong rules, meron din po rules sa bahay, and then magkakaroon din po si ate ng rules dito. Okay lang po ba? Ayan, okay. So, wala naman po kahirap-hirap ang bus number. Bali ang first rules po natin dito sa bus ay walang kahirap-hirap, listening lang po. Ayan. So, napaka-importante po ng listening. Bakit po kaya? Ayan. So, kasi kung nakikinig po tayo, masusundan pa po natin yung mga other instructions na ibibigay po sa atin. Dahil hindi lamang po si Ate Cassie ang magbibigay ng mga instructions po sa inyo. Mamaya po, magbibigay din po yung iba ng mga tour guide or mga nag-a-assist sa mga pupuntahan po natin ng mga rules and regulations para maiwasan din po natin yung mga do and don'ts po sa loob ng science expedition. Okay, so aware po ba kayo na science expedition po ang pupuntahan natin? Okay, so ayun po, kasi may mag-a-assist po sa loob doon. Ayan, so lahat po ng mga sasabihin nila ay susundin lang po natin para maiwasan po natin na makasira o may magawa man tayong mali sa loob. Okay po? Nasundan po ba? Okay, so next rules naman po natin ay bus information. Ayan, so sino po kaya dito ang nakakaalam ng ating bus number? Meron po ba? Sige po, yes po, yung nasa likod po. Si ate pong naka-jacket. Ayun po. Sige po, ano pong bus number natin? Okay, sige, pakisabi na lang po. Bus number 4. Okay, so correct po. Okay, maliban po sa ating bus number, kailangan din po natin alamin yung bus, ano po kaya? Bus company name. So ano kaya yung bus company name natin? Napansin niyo po ba bago po kayo umakyat na ating bus? Ano po? Sino po kaya nakapansin? Ano po yan? Bali yung Apple Educational Tour po, ayun po yung pangalan ng ating travel agency. Educational tour? Ang damit! Bus company na ha? Rinig natin. Okay, so napansin po ba natin yung bus company na ay company name? Hindi po. Okay, sa gilid po natin yung makikita. Bali, ang bus company name po natin ay C.Landin. Ayan, so tandaan po natin, baka po kasi mamaya sa mga parkings po ay meron po tayong mga kamukha at katulad na bus. At magkamali po tayo ng bus na sasakyan. Okay, so maliban po sa bus name na ating kailangan tandaan, ay meron din po tayong tinatawag na color of the bus. Okay, baka ito po napansin natin. Ano po kaya ang color ng ating bus? Okay, so color blue po. Ayan, so napupuno na natin yung bus information natin. Hindi na po tayo maliligaw na bus. Okay, ito naman po, next na bus information po natin ay ang pinaka-importante po. Ano po kaya yun? Okay, may idea po kayo? Okay, so meron po tayong tinatawag na body number and then
ng plate number. Okay, so yung body number, yan po yung 4 numbers po. Makikita po natin yan sa likod ng ating bus. Okay, so i-share ko na lang din po sa inyo yung ating body number. Okay, so makikita natin to sa likod ng bus naman po natin. Okay, yung body number po ng ating bus ay 8812. Okay, pa-notes na lang din po ako or pakitandaan na lang po yung ating 8812. body number. Okay po, ano po yung ating bus body number? 8812. Okay, so correct po. Next naman po, ano naman po kaya yung ating bus plate number? Baka meron po nakapag-feature kanina sa labas. Ano po, mali. Okay, so i-share na lang din po ni Ate kasi yung ating bus plate number. Ito na po yung last. Ayan, pwede natin i-notes or tandaan po natin. Okay, so yung ating plate number po ay AAT 3274. Okay po, nakuha po ba? Ayan. Yung mga nasa likod po, nakuha po ba yung ating plate number? Okay, so para maiwasan natin na magkamali po tayo mamaya ng bus na sasakyan. Okay, so meron na po tayo bus information, bus number. Ayan, color of the bus. Ayan, bus company name, body number, and yung bus plate number. So wala na po maliligaw mamaya ng bus ha? Okay po ba? Okay, so next rules naman po natin ay kung sino na po yung mga katabi natin, sila na po yung magiging katabi natin hanggang sa makabalik po ulit tayo kung saan po namin kayo pinick up kanina. So sa may Petron po yun, no? Near po na Philippine Arena. Okay po? So wala naman na pong palitan ng upuan dito para din matrace po namin kung sino po yung nawawala or kulang po mamaya nila teacher. Kasi medyo marami po tayo dito, 47 po ang nandito po sa loob ng bus. Hindi naman po kaya ng isa or dalawa, tatlo na mag-a-assist po sa inyo na makilala po kayo lahat. So mag-base po kami sa mga upuan nyo. Okay po ba? Okay, so next naman po, sa medical naman po tayo. Kasi tayo sa medical, sino po ba dito ang mahihiluhin? Meron po ba? Okay, so nakapag-take ka po ng bonus. Ayun o, buses close by. Okay, so yung mga hindi po natin alam na mahihiluhin po pala tayo sa biyahe, na bigla po tayo makaramdam ng pagpahilo or ng pangangasim ng sikmura, magbibigay ka lang din po ng tipsy at kasi para maiwasan po natin yung mahilo or mangasim ang ating sikmura. Para males naman po yung nararamdaman po natin yun. Okay po, so first po, pwede po tayo mag-take ng mga mentals na candy. Sino po ba dito ang may mga baong mentals na candy po? Ayan. So ayan, kung tayo po ay nakakaramdam na ng pangangasim ng sikmura, pwede po tayo mag-take ng mga mentals na candy. Makakalas po yan na ating pangangasim ng sikmura. Okay, next naman po, sino po ba dito ang mga titas at titos? Na mahilig po sa mga ointments. Ayan, yung mga katito po, ayan, pwede po natin yung amuyin or ipahid banda po dito sa ating ulo or dito po sa may ilong po natin para malas po yung pagkahilo natin habang tayo po ay nasa biyahe. Pwede po yung mga beets, ayan, dragon ball, white flower, yan nga po kating po. At marami pa pong ibang mga ointments na pwede po nating magamit habang tayo po ay nasa biyahe. Okay, and next po sa aking tips na ibibigay para maiwasan po natin yung pagkahilo dito po sa loob ng bus ay iwasan na lamang po natin yung mga dairy products po. Iwasan na lamang po natin uminom at kumain ng mga dairy products. So ano po ba yung mga dairy products? Alam po ba natin kung ano po yun? Bread? Yes po. Okay, tama, chocolate. Ano ba po? Milk, ayan. Yogurt. Okay, ano pa po? Cheese? Okay, yes po. Mayonnaise. Ayan, so ayun po yung mga example ng mga dairy products po. Ketchup, pwede rin. Ayan, so para maiwasan po natin na kasi po yung ating sikmura, iwasan na lang po natin na kumain po tayo ng mga nabanggit po. Okay, sino po ba dito ang may bang Chucky? Meron po ba? Yakult. Okay, Dutch milk, Nutribos. soya milk, chocolates,
Okay, so pakipasa na po yan dito sa harap. Kami na pong bahala nila teacher po mamaya dyan kung ano po ang gagawin namin. Okay po, asan na po yung mga nagtaas na kamay? Ayan, okay. So ma'am, bigla po nawala yung mga nagtaas na kamay na may mga baong dairy products. Okay, sayang pa naman. Paghahatian po sana namin nila coach cup at nila teachers yung mga chocolates nyo. Okay. So wala na po ba talaga mga dairy products dyan? Okay, so next naman po is proceed naman po tayo sa ating mga personal belongings po. Sino po ba dito ang may dalang cellphone? Halos lahat naman po, meron po tayong cellphone. Okay, wallet. Na ang laman po ay puro ID at resibo. Meron po ba? Ayan. Okay, sa wallet po na meron po mga pocket money. Sino naman din po ang may dala na camera? Okay. Laptop. Tablet, computer, washing machine, TV, ref. Sino po yung may mga dala niyan? Okay, so yung mga importanteng gamit po natin, tulad ng mga gadgets po natin, ay ingatan po natin yan. Okay, so sino po ba may responsibility para ingatan yung mga gadgets po natin? Si Ate Cassie po ba? Si teachers po? Si Mami, pwede si Mami. Okay, so yung mga personal belongings po natin ay responsibilidad po natin na ingatan po yan. Once na mawala po yan, hindi na po namin kasalanan yan nila teachers, and then hindi na rin po yan kasalanan ng ating coach natin. Okay po, so ingatan po natin yung mga dadalhin po natin mga gamit. And then pagbaba po natin, ang dadalhin po natin lagi ay ang mga personal belongings natin katulad ng cellphone, wallet, at iba pa po. Pero food and drinks po hindi po allowed sa loob po ng science expedition. So iiwan na po muna natin siya dito. In case man po na maaga po tayo maka-arrive sa may Ayala Mall, Manila Bay, ayan, magbibigay naman din po ako ng time para makapag-breakfast naman po yung iba. Pero kung sakto naman tayo sa oras na makakapunta po tayo sa My Science Expedition, so dire-diretso po tayo, napapasok na po tayo agad. Bali, ang schedule po natin sa Science Expedition ay 10 AM pa naman po. Okay, so anong oras?